Ngayon, mahigpit na ipinagbabawal sa mga mamamayang Lebanese na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga Israeli. Ibig sabihin, anumang pakikipag-ugnayan gaya ng tawag, online chat o media interview ay itinuturing na krimen. Ngunit si Jonathan El Khoury na ipinanganak sa Lebanon at napilitang umalis at kalaunan ay napunta sa Israel ay kamakailan na interview sa Lebanese media platform na This is Lebanon kahit may mahigpit na restriksyon. Tinalakay ang mga pamilya ng South Lebanon Army na lumaban kasama ang Israel at ngayon ay tinuturing pa ring traidor sa politika ng Lebanon. Kasama natin ngayon si Jonathan, eksperto sa ugnayan ng Lebanon at Israel. Inilarawan mo ang panayam na ito bilang kasaysayang nabubuo. Bakit napakahalaga ng sandaling ito para sa iyo ng personal? At ano ang pagbabagong nagbigay daan para mangyari ito ngayon? Paano nga ba ito nagsimula? Maraming salamat Natasha sa pag-imbita sa akin. Sa tingin ko, ito ay isang napakamakasaysayan sandali sa ilang antas. Una sa lahat, ito ay isang makasaysayang sandali sa kasaysayan ng Lebanon dahil sa wakas, ang bawal na usapin na ipinagbabawal sa mga Lebanese na makipag-usap sa mga Israeli na nasa kabila lang ng hangganan ay nabasag na. At alam mo, masasabi mong nabasag ito lalo na matapos magkita ang Israeli ambassador sa Lebanon kasama ang Israeli at Lebanese ambassador sa US. Pasensya na, ilang linggo nang nakalipas, nagkita at nagpakuha ng larawan ang Lebanese at Israeli ambassador sa US. Isang makasaysayang sandali. Ngayon, tuluyan ng nabasag ang tabu dahil direkta ng nakikipagnegosasyon at nakikipag-usap ang gobyerno ng Lebanon sa estado ng Israel. At ito rin ay naiparating at sa isang banda ay nararamdaman na ng mga mamamayang Lebanese na nagsasabing sawa na kami sa mga digmaan. Ayaw na namin ng mga katawa-tawang batas na napakaluma na mula pa noong nakaraang siglo, mula pa noong 1955, nasa ibang kalagayan na tayo ngayon. Iba na ang pananaw namin, gusto naming makipag-usap. Gusto naming makipag-usap sa mga tao sa kabila ng hangganan, lalo na sa mga kapwa naming Lebanese na napilitang tumakas mula Lebanon at mamuhay sa pagkatapon sa Israel. Bagamat pantay-pantay din sa batas sa Israel bilang mga mamamayan ng Estadong Israeli. Sa huli, mga Lebanese din kami na napilitang umalis sa bansa dahil sa pananakop ng Hezbollah sa Timog Lebanon sa ngalan ng Islamikong Republika ng Iran. Nabasad na ang hindi kapanipaniwalang tabuong ito. At sobrang saya ko na maging bahagi ng kahangahangang kasaysayang ito kasama si Hunan Lugnan, This is Lebanon, na naglatala ng panayam kahapon. At ngayon din, isa pang panayam ang nailatala, kasama ako at si Mariam Yunis, isa pang Lebanese na aktivista, Israeli na aktivista na nakatira dito sa Israel. At Political Pen, isa pa itong malaking online platform na itinampok din kami sa isang joint interview. Paano tumugon ang mga Lebanese na manonood sa mga panayam na ito? Malinaw na sa panayam na ito, nakatuon ka sa pamilya ng South Lebanon Army bilang iyong personal na kwento. Pero naging positibo ba o negatibo ang naging reaksyon? Oo, nakita ko ang maraming positibong komento tungkol sa mga panayam na ito. Karamihan ay sa Arabic pero meron din sa Ingles ng maisalin ng ilan at nagsimulang kumalat sa social media sa buong mundo. At gusto kong magbigay pugay. Sa huli, may mga mamamahayag na naninirahan sa Lebanon na sila mismo ang nagkusang loob. At pati na rin ang mga network na nagpasya na gumawa ng isang maingat na desisyon na ipakita si Israeli Lebanese sa telebisyong Lebanese. Pamunahing para sabihin na panahon na para lutasin natin ang mga kasong ito. At pati na rin ang kaso ng South Lebanon Army na sa loob ng 26 na taon ay naging malaking tabu sa Lebanon, kung saan ipinagbawal sa atin na tumugon o ipahayag ang ating mga saloobin o kahit itama ang kasaysayan. Na talagang masasabi mong naaiba ang kahulugan at ginamit para batikusin ang mga Lebanese at pati na rin ikulong sila. At alam mo, si Selena mula sa Huna Lugnan at pati na rin si Ricardo mula sa PEN TV, ito ang Political Pen. Talagang kamangha-mangha ito. Hindi namin magagawa ito kung wala ang kanilang tapang. Ayokong magsalita para sa kanila pero naniniwala akong sinasabi nilang nasa bagong panahon na tayo. Binubuksan natin ang bagong pahina sa relasyon ng Lebanon at Israel at gusto naming mabuhay. Ito ang gusto namin. Hindi mo kami mapipigilan na mangarap at magsalita tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng Lebanon at Israel.
Nakaka-interest kasi kakaiba ang sinasabi mo para sa mga nanonood ng balita mula gitnang silangan na iniisip, akala ko Israel at Lebanon ang naglalaban. Malinaw na nakikita natin ang patuloy na paglabag sa tinatawag na tigil putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Masasabi mo ba na mayroong malaking pagbabago sa pananaw ng mga Lebanese sa kasalukuyan pagdating sa Israel? Masasabi ko na halos 80% ng mga Lebanese na yon ay sumusuporta sa direktang negosasyon sa Israel at sumusuporta rin sa pagdidisarma ng Hezbollah. At ito ay isang malaking bagay dahil sa nakalipas na mahigit isang dekada, nakita natin na labis na nagdurusa ang mga Lebanese. Sa ilalim ng okupasyon ng Hezbollah, kung saan pinatay ang mga mamamahayag na tumutol sa kanila, mga aktivistang politikal, pati na rin mga politiko at mismong punong ministro ng Lebanon na pinaslang ng Hezbollah dahil tumanggi silang tanggapin ang okupasyon ng Syria sa Lebanon at tumanggi rin silang tanggapin ang Hezbollah bilang isang armadong teroristang organisasyon. Ginagamit ang lupa ng Lebanon sa mga digmaang hindi para sa layunin ng mga Lebanese at banyaga sa kanila. Ngayon, kitang-kita natin ang dami ng taong tumututol sa Hezbollah. Mula sa komunidad ng Shia, mula sa komunidad ng Sunni sa Lebanon, at syempre mula rin sa komunidad ng mga Kristiyano. Ang komunidad ng Druze sa Lebanon ay nagkakaisa tulad ng karamihan sa publiko ng Lebanon. Alam na rin ng publiko sa Lebanon na ang digmaan ng Israel ay hindi laban sa Lebanon o sa mga tao nito. Ito ay laban sa teroristang organisasyong Hezbollah na sumasakop sa mga teritoryo ng Lebanon ng mahigit 40 taon sa ngalan ng Republikang Islamiko ng Iran. Ang digmaan ng Israel ay laban sa Islamic Republic of Iran, hindi laban sa publiko o mismong Lebanon dahil kinikilala ng Israel ang soberanya ng Lebanon sa mga direktang negosasyon. At ito ay isang napakalaking hakbang, masasabi mo, na ang takot na bumabalot sa publiko ng Lebanon dahil sa Hezbollah ay tuluyan ng naglaho. Lipas na ang mga bawal na ito. Binubuksan natin ang bagong pahina sa kasaysayan ng dalawang bansa na masasabi mong pareho akong kabilang sa dalawang bansang ito. At talagang nasasabik ako dahil nakikita ko ang sarili ko bilang isang Lebanese-Israeli, itong kakaibang pagkakakilanlan na nabuo dahil sa geopolitical at political na aspeto ng rehiyon. Ako ang tulay. Tayo ang tulay, mga anak ng South Lebanon Army. Ngayon, nagsisilbi tayong tulay sa pagitan ng mga Lebanese at Israeli habang naninirahan sa Israel. Alam natin kung ano ang iniisip ng mga Israeli at kaya nating iparating iyon sa publiko ng Lebanon at kabaliktaran din, ipinapakita natin sa mga Israeli kung gaano sila kasawa sa digmaan at gusto lang nilang mamuhay ng payapa. Jonathan, tulad ng dati, isang kasayahan na makasama ka namin. Talagang kahanga-hanga na marinig ang iyong pananaw at makita na nagawa mong makibahagi sa panayam na ito sa Lebanese media. Sana mas marami pang ganitong panayam sa susunod. Amen dyan. Maraming salamat, Natasha.